Hallelujah! Amen. Hindi nakita na ito na bago. Si Sister, bago niyo, kini. Oh, bago na. Bago? Okay, salamat sa Ginoo. Kasi kunanay mo, dahil nagsimba na ba dire? Hindi lang nagsimba na ko dire. Kabayti. Okay, salamat sa Ginoo. Mga baguhan mo no, sa nakita na kung salamat sa imong pagani aron nga pamatit na suporto sa Ginoo. Okay. Requirements for migration. Okay? Mag-igsunan, this is the topic, the series study about the migration. Wala yung banta mo ang hawa sa migration. Ikan na sa abiding in Christ, pero andang hapon ko siya sa migration. Okay, ito masama ng balat o sulatan mag-igsunan. Pamati mo sa pulong sa Ginoo. Kumari ka na ko kamong tanan nga nabudlay ug nabukatan ug papahulayon ko kamo. Isamo ninyo ang akong yugo diha kaninyo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maagho ug mapaubusanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay alang sa inyong kalag. Verse 30, pamati mo kay sinan. Kay masayon ang akong yugo ug magaan ang akong luwad. Yung hindi siyang binisaya mga isunan, kung Ginoo mag-bless sa mga mensahe na atong pagkapatilinugan karon. Amen. Praise God. Requirements for migration. There are 13 lessons mag-igsunan apan ang tutulo ni ang ay nato may maluan na mga babagti siya. First is the pressure, outgrowth, and persecution. Sa Bisaya pa ni siya, kining pressure, kanang kapipot, outgrowth, kining dili angay nga sana mitubo siya nga dili siya angayan nga mutubo. Then next is persecution. Kini paglutos. Kini tutulo ka mga unang bahin sa requirements for migration o kini ang baba sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Naunas tanan na kaigsunan. Balik ko na to atong teksto, atong text makaigsunan. Umari kamo kanako, kamo kanan nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. So, si Jesus na ingon, si Lord na ingon na ang tanan na gibugatan, come unto me all ye that labor and heavy laden. Kung kasabot ka, kantong ibugatan o kantong nabudlay, kantong ikabuyan. Doon sa Ginoo, kay siya maghatag kaninyo o rest, pahulayan. Nakini niya maong mensahe ni kabuntagon, nakitatanan makaigsunan, naglakaw ta sa pag-alagad sa Ginoo. Naipan ka nato dinhi, mga sama nako, mga lukay na, mga at the age of 16, ang ginawa ng Ginoo, ipha, hangtod karon mga kaigsunan, 60 plus na ko. Di na kadugay ang akong pag-alagad sa Ginoo. Ang uban, doon na 40 years, doon na 30 years, 20 years, doon na 1 year, doon na 6 months, 2 months, doon na 1 week, o doon na 1 day old. Di ba? Gilain ba mo? Wala. Wala mo yung gilain. Ispusan na tanan makaigsunan. Sa tabot makaigsunan, kitang tanan makaigsunan,
ang gigamit sa Ginoo dinhi nato dili man ang atong kasing-kasing, dili ang tiil, kundi ang gigamit sa Ginoo nato dinhi ang atong una-una. Let this mind be in you. The mind of Jesus. Ang una-una ni Jesus. So samtang naglakaw ka diha sa Ginoo, 60 years ka, 20 years, 6 months, we have one mind. Usa ko una-una, nga mao ang una-una, pangunahuna diha sa Dios. Hello? Amen. Una-una na to nga nagkahiusa ta diha sa Ginoo. So, uspon ko sa pagsulti, nagilabay na itong mga adlaw, if you are not part of the fellowship, you are not part of the body of Christ. Yes. Amen. Kung hindi pagka-part sa fellowship na ito din, tuwa ka sa ubang fellowship, tuwa ka sa ubang fellowship na kaisunan, then you are part of the body of Christ. So the ministry of the body of Christ through the fellowships, sa mga fellowships, sa mga tipong sama niini. Nga naman, diha man gibasihan ang atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ayaw ko ina nga, kung dili na ka musimba, dito sa balay, musimba man ko. No? Makasimpag yapon ka, because you can worship God in spirit and in truth. But in fellowship, diha sa panagiusap mga kaigsunan, wala ka. Hello? Amen. So mga kaigsunan, ganun ditungkol sa Diyos ang church, ang simbahan, aron dito ka. Hello? Amen. Ganun ditungkol ang simbahan, aron dito ka. Man-nurture, ato dito ka mag-mature, aron dito ka magamit sa Ginoo, aron dito ka mahimo ang katawhan na magamit diha sa Dios. Okay. Ang immature, dili magamit sa Ginoo. Batang gamay, 1 year old, 6 months, di na magamit sa balay. Okay? Nung umabot na siya mga 10, 15 o 20, pwede na ninong subuo na sa pagkausap tubig. Pero ang 1 year old, 6 months, dili pa rin mo na siya magamit sa palimalay. Diha sa tingharian sa Dios, ang mga immature, dili magamit diha sa palimalay sa Dios. Ang pangutana, anak maghihapon siya sa Dios. Anak siya, o dili siya magamit. Ang katuyuan sa Ginoo, aron ka mag-mature. Kung sa diha ka mag-mature ka, gamiton ta sa Ginoo sa nagkalanaing buluhaton mga kaigsunan. Diba? Sama sa usang balay, naguna siya mga pumalitan 15 ka mo kada. Ikaw mangitag pagkaon, ikaw magnegosyo, ikaw mangisda, ikaw maguma. Tanan, doon trabaho. Kanuan, nganong gipakatawo ta dinhi? Nganong giluwas ka sa Ginoo? Nganong gikabit ka sa Ginoo sa pagdalaga tungod kay dunay ipabuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. Kung tala karon og nahibalo na baka sa kung sa ipabuhat sa Ginoo. Kaya kung dili pa ka makahibalo, kung sa ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi, wa pa ka ma-mature. So ang pagapili mo sa church mga kaigsunan, ang pagkapili mo sa gitawag o fivefold ministries, dunay pastor, evangelista, apostoles, dunay propeta, magtutulog, diha ka magmahamtong makaisunan. Sa diha ka magmahamtong ka na, mag-mature ka na, dito na makahibalo ka, makarealize ka, na ikaw di ay gitawag niining buhatunan. Amen. Ang tanan man, hibalo sa iyong buhaton. Amen. Ang tanan, dili tanan ng ano. Pero man, immature mo man. Hello? Amen. So, kinahanglan mag-mature ta diha sa paglalakad sa Ginoo. Now, diha sa atong paglakaw mga kaigsunan, there are requirements for migration. O sige, design na ito eh. Dunay mga panginahanglan sa atong pag-alagad. Okay, angay na itong mahibaluan.
babag ni siya. First is the pressure. Kung sa maning pressure sa Binisaya, kung isulat ng Binisaya din, di pa nang kamutan. Okay. Pressure, dito din. Pressure, continuous physical force exerted on or against an object by something in contact with it. Okay. Pressure. Then the use of persuasion, pinipagpugos o pagtani, influence, intimidation, pagpanghadlok to make someone do something. Pressure in your work schedule. Sometimes we are pressure in our work schedules. Mas tagaan pa na ito bili nga pressure ta sa atong trabaho kaysa pressure ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Dino ba na siya? Mas magdali-dali ka pa pag adto sa imong trabaho before time, di ba? Kaysa kung sa simbahan. Di ba? Di pagkawalay bilin na ito pag-ayo, di pagpagkaubos na ito pag-ayo ang pag-alagad sa Ginoo. Ang atong priority makaigsunan na pressure ta sa gitawag o work schedules. Tinuod ba na siya? Kaya kasi ba yung kung sige ka late sa imong trabaho, tingali, i-post na lang dito nga appeal ka sa mga na football dito, nawala sa trabaho. Diba? Pero sa simbahan, mga kaigsunan, bisan pag sige late, kung na whole year late ka, wapay, maingon mo nga, late ka sister, late ka brad, ayaw na kagsimba. Wala! Amen. Inana kaayo mga kaigsunan ang pag-alagad sa Ginoo. Praise God. How do you manage your time? Di ba? Ito na nag-iwali. How do you manage your time? Para sa Ginoo. Mga kaigsunan, pressure in your own business. Daghang mga businessman, daghang mga businesswoman, daghang mga negosyante, personal na negosyo, mga kaigsunan, na pressure siya, lamaw niya dihimo kaysa pag-alagad sa Ginoo. Pressure in family. Yes, pamilya. Like for example, ang mong tatay, ang mong nanay, wala kang alagad, ikaroon sa ang nangalagad, hindi na pressure ka ganunay. Bis mo ato na ka, nag-iilis ka na, dala na kasi mong Bible, ato na kasi simbahan, ingon na kasi mong mama nga, hoy, lagaw pa dito, kuha ka sa dito. Lagaw pa dito. Hindi mo pa ka magpapalipad, kaya mo man tumawa. Pressure sa kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo, babang na usahay sa pag-alagad. Tinuod na siya. Tinuod na siya mga igsoon atong pamilya, atong business, atong schedule. Kining sunod kin kita mo pressure on poverty. Di ka kasimba tungkol kay makagiluan, tungkol kay Indian, di ka kasimba kay medyo distansya man ang ikan sa simbahan at sa malayo ang kayo masahe. Di ba? Di ka makasimba tungkol kay tungod sa kalisod. Tinuod ba na siya? Amen. Pressure ka na siya makagsunan. Pressure ka na sa mo ka na ibabag na to sa pag-alagad diha sa pag-alagad diha sa Ginoo. Pero ba kung isa mo kay kwarta, wakatanan, pressure ka sa pamilya, kung maanto ka kahilayan, bahala ka kwarta, maanto ka nito. Labi na sa mga bunda, o isa pag pamilya, magtutok alas 3. Bakay kwarta. Ano maanto ka man dito? Hayahay ka eh. Diba? Pressure kayo ang imong kinabuhi sa pamilya, pero kung doon ay gusto, maraming paraan. Diba? Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto niyo mo, naghahanting pagi. Pero hindi ka gusto makaigsunan, naghahan kayo pang alibay,
pastor, mao din na pastor ka na magkikipag na pastor, wala nang bukas pastor, wala kita na. Hindi na minsan na sino pastor. Iampo namin dito pastor. Diba? Okay ba na kayampo? Bisa pag mo anhi ka, iampo or maghihapon ka. Gabi na ikagawa ka mo anto, kaya iampo or maghihapon ka. Pero lang kayo sunan, sultihan ko ikaw, pressure kini sa akong pag-alagad diha sa Ginoo. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Renewal of your mind. Hello? Amen. Pag-usap sa atong huna-huna, kaya ang pag-alagad sa Ginoo, nagkinahanglan kini dunay kausapan sa huna-huna. Ang pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan kini katong dunay maayong huna-huna mag-igsunan. Kaya dili ka maka-alagad ka matino kung wala kay maayong paghuna-huna. Amen. Hello? Amen. Hallelujah. Ang atong huna-huna mag-igsunan, mahuna-huna sama sa huna-huna ni Christ, that by testing you may discern what is the will of God, what is the good and acceptable and perfect. So one translation, perfect will of God. Ang kung ipasabot nini magkaigsunan nga ang pressure sa kinabuhi o kini ang usa sa pinakadako nga makababag sa pag-alagad diha sa kinabuhi. Nabali mo ni ining pressure karon. Na magaling, iyan ko si Ginoo. Ang Ginoo mag-bless sa imong kinabuhi. Amen. Dili ka makapadayon sa pag-alagad ug sa dili ka makapadayon sa pag-migrate sa pag-alagad sa Ginoo hangtod nga dili nimo usbon ang imong una-una. Amen. Amen. Kung una-una nagkanunay ka, Isu kayo ko basta. Ano na? Piki kayo ko basta. Ano ba? Isu ko wala. Puro na piki misunan. Doon na may kapiki, doon na may kalisod. Apa na yung una-una, tuwa sa Ginoo. Mga nagad ko sa Ginoo. Kung na siya mag-igsunan, nga ang ma-pressure ka sa mga butang, tingkad mo na, pero yung usay-igsunan sa Ginoo, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Maghatag ko nimo kapahulayan. Amen. Amen. Ikaduha makaigsunan, outgrow. Dugay ko sa pagpangita, kasabot kayo kung sa outgrow. Pero akong ditunan, hapon pa, gabi pa. Pero, maray na abot sa akong nahuna mag-action mabili. A process or product of growing. The word outgrow, a product of growing out. Okay? Example, an outgrowth of hair. Like again. Outgrowth, which means consequence. Dili na po nakasabot mga kaisanan. The word outgrowth, which means consequence. O sangputanan, o resulta. Kung doon na kayo kahimo, doon na resulta. Amen. Kung wala ko kayo kahimo, na ako resulta. Negative or positive, doon na yung consequence magkaigsunan. Okay, outgrowth by product. Sabi example, crime is often an outgrowth of poverty. Okay, po na example, no? But sabot nga ang krimen, usahay o kasagaran, mo yung outgrowth of poverty, kapobrehon. O daghang kayong krimen, daghang kayong mga panghitabo, it is because of poverty. Oban, manulis na lang kay wa sa tao. Oban, mag-hold up na lang, oban, maghimo na lang dili maayo, aron sila makakwarta, aron mabuhi ang iyang pamilya. So, mga kaigsunan, that is a problem.
problema na siya sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Ang Biblia naghatag na itong example o outro. Isaiah 28:20, isang po niya mag-exuna sa Biblia. Kaya ang higdaanan hamubo pakay sa katuyuran sa usa ka tawo, sa iyang kaugalingon o ang habol, bumot. Higtin, sa kutong higtin, gamay. Pakay sa ikahabol kaniya sa iyang kaugalingon diha sa sulod niya na. Ang example sa Biblia ng outgrowth, panalitan, ako taas man ko, no? Taas ka tao. Kuniya ang akong cut 3. 6'5" ko. 5'6". Pero akong cut 3, utangan ako o 4. 4 lang. Mo lampas ang akong tiil dito. Dili komportable ang akong paghigda. So kung outgrowth makaigsunan, buti pasabot nini, mga butang nga dili komportable sa imong pag-alagad sa Ginoo. Mga butang nga dili komportable sa atong pagsunod sa Ginoo. So kung dili ka komportable sa pagsunod sa Ginoo, himuon nimo pangita kag paagi nga makasunod gid ka sa iyang kabubuton makaigsunan. Last Sunday, itun na to ang 3 kinds of the will of God. Ilista ba ka ninyo? O matagha. Na mga kaigsunan, mahibaluan na ito ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Basta, gusto kong dala mo mga notebook o dala mo mga ballpen. Para, or, tayo mga cellphone ninyo, i-take note ninyo, mga butang importante. Pero manini, malimot na ako, dali ko kayo malimot makaigsunan. Ako himoon, na ako cellphone, ako din na siyang save dito. Para kung mabutang malimot ko, tanaw na ko kung sa'yo buto sa butin. So, outgrow puts pressure to migration. So, buti pasagot hindi makaigsunan nga ang tinitawag kong outgrow, dili ka komportable sa pag-alagad sa Ginoo, babag na sa atong pag-alagad. Amen? Ako'y example ni Henry. Kita mo sa naging ko sa YouTube, kanang whales, kanang turtles, kanang mga sa doon na sila, doon ay mga kung mga sisi din, sa Bisaya pa sisi, kita ko anak. Oo. Isa yung nakikita ninyo. Ako, daghan ko sa akong cellphone yan na. Labi na sa mga, labi na sa mga bugnaw na dapit. Sama sa Iceland, sa North Pole o na South Pole. Na yung mga animals diha, sama sa mga dolphin, mga animals na nasa snow. Tugkan na sila sisig. O kanya, gitawag ko na siya in English of barnacles. Kung ang mga dolphin o mga hayop dito sa snow, tugkan na ganit yung gitawag o barnacles, na kung tanawin mo, sisig. Mga sisig siya na sa lawas, magkalunos na siya. Dili na siya komportable sa iyang paglangoy, dili na komportable sa iyang pagpanguha o magpagkaon, tungkay naaman siya outgrow. Diba? Ang ihimo dito sa South Pole, dunay mga grupo sa mga barko, mga doktor sa mga isda. Ilan kong dakpon. Kung kanya, pasakay ko sa ilang barko, pasaka dito, isprehan ko to niya o mga chemical, mga tangtang itong mga sisig. Kunya, di lang ako basta-basta nga sisig, magkaigsunan, ilahong silang palayan sa sisig, to ay mga parasites. Ito ay mga parasites ito.
hantod nga mamatay kini mga isda o maghayong diha sa mga bugnaw nga dapit. Wow, nila og tambalan. Yet, humana na buhian pabalik dito sa kadagatan. Barnacles. Those are outgrowths. Dili sila komportable sa ilang pagkinabuhi. Di ba? Dili sila komportable sa ilang paglangoy. Doon ay mga Kristohanon nga dili komportable sa paglalakad sa Ginoo. Na yung mga barnacles, ipang-bitok na. Katong mga puro gas ako. Diba? Nagano mga sisi. Oo. Daghan mga Kristohanon ipang-sisihan na. Muduulo na yung makasamad na siya. Tinoon na siya. Ang mga sisi kung maligo ka diha pag-igsunan, masamad mo. Kung ang mga Kristohanon nga mag-isishanan, duwag ka niya, masamad ka. Dili ka komportable niya. Siya mismo siya, o galing kung dili siya komportable, kay mga parasites man na siya. Amen. Amen. Spiritually, nagipang-bitok na. Diba? Mga kaigsunan, usa ka na sa mga babag sa pag-alagan diha sa Ginoo. Amen? Amen. Praise God. Sunod, tinitawag ng persecution. It's part of the migration. Ang ngayon na itong may manuan. Persecution. Masama to ang Acts chapter 11 verse 19 to 21. Kung niya kantong mga nahitibulaag tungod sa paglutos nga nahitabo gumikan kang Esteban na naglangyaw hangtod sa Phoenicia o sa Cipro o sa Antioquia apan walay lain nga ilahang gisultihan sa pulong gawas sa mga Hudyo. Kantong mga nahitibulaag tungod sa mga paglutos. Nakining lutos tama kay Isunan, kuyaw na siya nga term na gigamit sa Biblia. Good paglutos. Persecution. Magani, bayan din sa sampunta, wala kayo'y paglutos na ihimo, di ba? Wala kayo'y paglutos kayo. Musukol mo ta. Dosa ta, musukol mo ta. Di ba? Sulay, lutos, at sa ikong lutos niya, kaya naman Kristohanon, kaya makuha man na siya sudang. Isok pa rin mga Kristohanon na eh. Pero maato ka sa lupang lugar mga kaigsunan, grabe ang paglutos. Kaya ang naglutos nila gobyerno. Di ba? Hindi ka makasungkol sa gobyerno. Labi na sa mga Muslim countries, sa mga communist countries. Di ba? Kung masakpan ka, sa one time nga na magkaigsunan, ako ko'y amigo nga best friend ako nga Koreano. Wani kita to, pero tungkol sa schedule at sa magani, ba't siya nasawa? Travel niya, pagpunta ko niya, naana siya din sa, nakasulod na siya sa Philippines. Diretso siya Davao. Yung pagkabot kay Davao, halos buong Asia, isuro nila magkaigsunan. Na ako din wala kita magbisitahin. Kasi kami, pagabot nga China magkaigsunan, di ka sila Davao, dito sila Pakistan, dito sila China. Dili na lang ko na siya magpunta. Di na sa piso sa tinang-tinang, di siya mabahos na ko. Bisa ko saan nagpupunti na siya magpunta. Pagkawas nila magkaigsunan sa China, yan balik sa dito sa South Korea, sa Korea. Siya, Pastor, huwag yung kumubaos nito samtang dito ko sa China. Kaya ang tanang text na ko, dito, mga mensahe, mga emails na mo, ma-detect na siya sa gobyerno. Ma-detect sa gobyerno. Na kung ma-detect ang akong text about doon ay pulong Jesus Christ dito, manakop din. Diba? Kita din ang gobyerno di magkakaditig sa imong text.
Kung sa China mga kaigsunan, ma-detect nila ang imong email. Magduna siya access sa tanan mga tao dito. Kung sa ilang ibang sulat. Ma-actor ba nila kung kisa itong nag-text na kini mo ni about Jesus Christ na ma-actor nila o nakpun. Mo careful kay sila mag-hisgot of Jesus Christ. O ganang paglutos ng kung tuwa ka sa China, lisod maya, yun kaayo mga kaigsunan. Amen. Tuwa ka sa mga Muslim converts. Tuwa ka sa mga... Ay, baga, example lang yan. Ikaw, magpastor ka dito sa Hulong. O, tiniti mo ba sila? Itong magpastor dito. O. Ako'y si Barren Hill. Ikaw saan na nagpastor? Asa ka nagpastor karon? Ito, isa nga na ako sa David sa sinto lang sa Basilan. Kaya, hindi ka pwede yung magpastor ka dito sa babaw. Kaya, kinabuhi ang kapalit. Diba? Okay, persecution. Ang paglutos makaigsunan, usa sa nabababag sa atong pag-alagad, diha sa Ginoo. Now, persecution in Egypt puts pressure on the Hebrews to migrate. Katong pagkuha ni Moses sa mga tao dito sa Egypto, kung imong tunan ang Biblia, from Egypt to the promised land, to Jerusalem at Exonan, it will take 11 days. 11 days na napaglakaw mga Exonan. Ang Israel o Egypt, mga Exonan, border lang na siya. Pasabot na, pikit na ng itaa. Diba? Pagtulog mo sa pikas o utlanan, Israel na. Pero nganong miabot min sila o 40 years nilang wandering dito sa kamingawan pagkaigsunan, it is because of persecution. Hello? Amen. Walang dugay kay ka moabot sa itong paglalakad sa Ginoo man, nagahan kayong mga babag sa atong dalan mga kaigsunan. Amen. Napay babag sa atong dili Kristohanon nga bana, babag na dili Kristohanon inikanan, napay daghang kay mga dili Kristohanon mga parente, nagahan kay mga babag ng istorya nga kung ikaw musukol, away na. Mao na siya mag-igsoon ang paglutos. Mao na'y babag sa atong pag-migrate diha sa pag-alagad sa Ginoo. So we need assistance. Nagkinahanglan daw tabang pagkaisunan. Amen. Basahan na itong malang kasulatan dinhi na assistance, the action of helping someone with a job or a task. Awat ko sabot dinhi magkaisunan, usa kini ka-aksyon sa pagtabang sa matag usa with a job or a task. Now, the second man is needed. Whereas the first man, what will you? Pero ang Biblia nakita o second man. Kung nag-expectar ka ni brad o ni sister na mutabang nimo, yan din sa makatabang, pamita o second man Amen. na makatabang nimo. Hello? Amen. Kung ang second man, dili makatabang, tunay third man. Na makatabang, doon na siya. Sutihin siya sa imong problema. Huwag may mawala sa first man, wala may mawala sa second man. Pero sa Biblia makaigsunan, ang second man, usa ka pare, si Jehoiada. Ang first man o ang king sa Jerusalem. Basahon na ito ang 2 Chronicles 23, 16 and 17. Mga tayo mag-igsunan. Nakinahanglan sila ng assistance, katong gina-pressure, katong dunay mga approach, katong na-persecute, kinahanglan sila tabang. Okay, basahon na ito. O si Jehoiada, naghimo o usap ka kakigsaan. Hello? Naghimo siyang covenant. Naghimo na magka-covenant na ito sa Ginoo, sugat ka nila na sa Diyos. Ikaw na, Lord,
Ikaw rin yung Ginoo nga akong personal na manluwas. Ikaw rin yung akong Ginoo sa akong kinabuhi. Ikaw rin akong mananambal. Ikaw rin akong tanan sa akong kinabuhi. Di ba na, mo ingon tani anak nga to sa Ginoo. So, ang lahat ng sulat na nagsulti, si Jehoiada naghimo og covenant pakigsaan sa taliwala sa iyahang kaugalingon. Asa siya naghimo og covenant? Diha sa iyahang kaugalingon. Ikaduha, sa tibuok katawhan. Ikatulo, sa hari. Pinakatao nga yung himuan o covenant. Una siya mismo. Sunod ang katauhan sa Israel. Sunod ang hari sa Israel. Unsa man ang covenant na gihimo ni Jehoiada. Okay, mo gini. Og ang hari, og sila mahimong katauhan ni Jehova. Ang covenant na gihimo ni Jehoiada, na kining katauhan, o niya, ako mismo, o ang hari, mahimong katauhan sa Diyos. So, ang simbahan, the church, is the people of God. Kita mga katauhan sa Diyos. Gihimo ang tao covenant. Gihimo ang tao pakigsaan. Sa diha ka mo tuo ka. Sa diha ka mo waladan ka sa Ginoo. Giingnan ni mo Ginoo, Lord, ikaw yun ang akong Ginoo. Ako mahimong imong anak, imong ulipon, ikaw ang akong Diyos, ikaw ang akong tanan, ikaw na, Lord, bisag mabot na kong pag-utos, mabot na kong outgrowths, mabot na ako ang pressure, pero ikaw yung Ginoo sa akong kinabuhi. Wala gihimo sa second man. O nito po mga kaigsunan, doon ay tinawag po versa nito po, kung tanaw na verse 17, tungkol kay ang Israel na itong panahon na nagsimba na sa mga Baal. Nagsimba sa mga Diyos-Diyosan. O tungkol kay ang pari na itong panahon na sa Israel, nagtuo man sa Diyos, nagtuo siya nga ang Diyos lang mo'y makatapang nila. Verse 17, kung ang tibok katauhan, nangadto sa balay ni Baal. Saan yung balay ni Baal? Simbahan ni Baal. Gigunog kini o gigunog ang iyahang halaran. O gigubok ang iyahang larawan o gipatay si Matam ang saserdote ni Baal ang tubangan sa halaran. When there is a covenant, kung doon na may pakigsaan na gihimo pakigsunan, doon na gitawag pakigsunan o kanang pag tinabagay sa pari o sa hari sa Israel o sa mga katauhan sa Diyos. Nagkahiusa sila sa pag-uba sa mga kaaway nila lumako ang Diyos. Usahay makaigsunan, mabiktima ang mga Kristohanon sa kinawag ng mga Diyos-Diyosan. Wala naman siguro na magsimba o mga bulto. Walang tang simba din, di ba? Walang tang simba ni Senior Superintendent. Ano ba? Wala naman simba na makaigsunan. San Pedro, ni Sa Dayong, ni San Takot. Wala naman simba na. Pero na ay mga parts imong kinabuhi mga kaigsunan. Nasama ra nga Diyos siya sa imong kinabuhi. Diba? Hello? Bun-ubong ka na siya mga kaigsunan. Kaya maabot nimo ang pressure sa imong kinabuhi. Maabot ang outgrowth. Maabot nimo ang persecution. Huwag makatamang nimo. Tinahan ng assistance. Amen. Amen. So, when the workforce migrate, then the whole church
Migrate. Hindi man pwede ka mag-action na mag-iyahay ka sa paglalakad sa Ginoo. Ang ato pang prinsipyo mo ni na ubang mga tao, mga pagkristuhan, misla na. O, iyahay kita kalawasan, iyahay kita panikamot ini. Binoon ba na siya? Hindi mo kaisunan. Sa paglalakad sa Ginoo, we have one mind. The mind of Christ. Diba? Usa ka. Sama ka sa usa ka panon. Because we are part of the body of Christ. Kita, ikaw tanan, kauban ka, part ka sa body of Christ. Christ is the head. The church is the body of Christ. So, dili pwede nga magkawatak-watak ta. Magkahiusan kita magkaisunan. Amen. Amen? Wala ka, dili ka sa simbahan, usahay dili ka ito magkahiusan. Amen? Kolor lang ganyan sa decoration, dinabitihan na. Sabi ko, kolor na ito, kolor na ito. Ito man, hindi, mo ito, pula. Decoration lang ganyan na. Diba? So, mga kaisunan, palaghiusa ang itinahanglan din sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Because we are one in the body of Christ. Amen. Hallelujah. So, we need assistance. Kinahanglan kang tabang makisunan. Di sabi mo tabang nimo, kanang naa sa simbahan. Dili na kay Ginoo hotel. Kung tabang si Brad, kung tabang si sister, pwede si pastor. Kitang tanan maghimo o covenant, pakinsaan nga magkahiusa ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Amen. Sige, ako may katapusan ta. Diyos na lang ito naman eh. Next is recognition of inaccuracy. So, ito sabot nila yung mga kaisunan. Pag-recognize, pag-ila sa imong inaccuracy. Kaya sa imong pagkadili, klaro. Diba? Dami mga tao, tayo pa mga membro nga, yung sila napupukin tayo ko. Kung di tayo klaro. Dili sa klaro sa paglalagad sa Ginoo. So, i-recognize na siya makaigsunan, kay malipay dali ang Ginoo. Nakaibarang dili ka tapos diha. Diba? Gusto yung kaigan na mo kanta. Kanya gusto yung kambino. Kanya, ikanta ni mo jump lang po kita ko. Hindi yung katapos diha. Kanya gusto ngayon mo nauna, gusto yung masing ngayon. Practice ka dito. Diba? Anak na siya, practice ka dito. Mato kasi mong balay, kung doon na nagbanga dito ka sakit ka ng tawa. Practice ka dito. Kaya gusto man ka, gusto siya mo na, kasi nung diha, kaya kayo butang. Amen. Kaya ang pagtawag sa Ginoo, wala man diha sa tingog, ang pagtawag sa Ginoo, naaman sa mong Espiritu. Dili, pagkatahon na ito, pag-iisyo na, dili kaya ito, maestro dito. Eskwela pa kaya ito. So, kung kaigsunan, ipailhon na ito, ang kita, mga kaigsunan, tinitawag o recognition of inaccuracy. Example, Luke chapter 15, verse 17 to 20. The prodigal son, isang po siya mga kaigsunan. Pamati mo. Apan sa nahihulian na siya sa pamuon, siya ngayon, pagkadaghan kayo sa mga sinuhulan sa akong amahan, na may mga pagkaon na naghingapin, samtang din nagkamatay ako sa gutom. Diba? Kung tanawin mo ang prodigal son, waldas-waldas yung kwarta, kung niya nahurot na, tungkol sa pagwalas-waldas, wala na siya makaon, itrabaho na lang siya, paglahog sa baboy. Wala naman siya makaon, hantong nagkatumpasaw sa baboy, yun ang ikaw. O niya, siguro nalipong na siya kay ang inyo ng verse 17, apan sa nahiulian na siya
So napasko na siya. Tungod sa kagutom, mingon siya nga pagkalaghan kayo sa sinuhulan sa akong amahan nga may mga pagkahapon nga naghingapin samtang din nagkamatay ako sa gutom. Verse 18, Mutindog ko, muadto ako sa akong amahan, o ingon ko siya, amahan, nakasala ako batok sa langit o sa imong atubangan. So, kung ikaw makaigsunan, kung i-recognize nimo ang imong inaccuracy, accuracy makaigsunan, kanang dili, klaro, dili accurate ang imong kinabuhi, kung muduol ka sa Ginoo, Ginoo, mao ay yung Ginoo, nakasala ako batok kanimo, kung sa may imong problema, Ginoo, muduol ka sa Ginoo, o ang Ginoo mutabang nimo. Amen. Verse 19, kung sa dili na ako tapos nga pagkatawgon nga imong anak hinunua himuan na lang ako usa sa imong mga sinuhulan. Verse 20, ug siya mitindog og miadto sa iyang amahan. Amen. Mitindog siya, misulti siya, o kunya nitindog og minakaw og nanay sa pasaylo sa iyang amahan. Amen. Apan samtang dito pa siya sa halayo, nakita siya sa iyang amahan. O kini giabot og kaluoy og midalagan og bigapos kaniya og gihagkan siya. Pagkaindot magkaigsunan. Kanang mailahan mo nga wa gyud ka. Kanang mailahan nga dili ko katapos, Lord, dili ko tapos dili. Gusto mo yung kumagawa ni Lord, di mo ko kay malo. Gusto mo ba ni Lord, di mo ko kay malo. Dulang Ginoo. Amen. Amen. Dulang Diyos. Asa kang mabahin. Tingali, it is because of your pride. Tungod sa imong kargo, tungod sa imong kinabuhi. Pride, ang iyong balang kasulatan, humble yourselves in the sight of the Lord. Amen. Amen. And He will lift up you. Yeah. Imong kargo magkansunan. May nakababag niya. Dawata ang imong pagkadinkatos kay ang Ginoo muka diha kanimo makaigsunan. Sa may usul pagani ko na kay mo sa pagkalagad sa Ginoo, no? Niya mamati ko sa mga pantugan kayo mga evangelista, Billy Graham, na sila si Don Stewart, napagito si Neil Osborne, nagkanapang buhay pa natin si Kinimot ka, Lord, nasama ko nila. Yeah. Si Yung Cho sa pinakadakong kasimbahan sa Korea, nag-ambong siya sa Ginoo, Lord, himu akong Billy Graham din sa Korea. Dinamuhan siya sa Ginoo, ipadampo siya sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Anak, dili pa kas Billy Graham. Simbidyo ko man. Puno sa itawag kani mo, mao ka nang tawag, akong ihatag ka kanimo. So, pagkaigsunan, kitang tanan, dili pareha o tammark. Lalahin lang mga puluhan doon. Naay akong nahibaluan, gawa din yung mahibaluin. Kung na ako'y inyong nahibaluan, gawa ko na ako mahibaluin. Sa pagalagad si Binoy sharing. Amen. Pakikambit magkaigsunan. Pag hibusa sa atong pagalagad, diha sa Ginoo. Tuto ka din Jesus. Alagad kanunay, basaha ang malaking kasulatan. Kaya diha sa malaking kasulatan, makita niyo magkaigsunan ang tubag sa Ginoo sa iyong mga panginahanglan. Wala pa ka ng Ginoo. Pastor na invite sa iyong member, bana o kasawa. Dunay, basta kay birthday, anak, basta kay invite siya sa iyong balay, ipakaon ng pastor dito. Dito sa labisa mga igsunan, nagkatighigay. Ang pastor ng lingkod,
doon na sa mga kita niya sa kilid-kilid. Nasa pikas ng kilid dito, katong ba nag-asawa, nagutang siya 1,000 din eh. 1,000 pesos pa. Kay ipalita ito human sa ilang party. Paliton to doon, paliton. Manakaw ng pastor, human lang kaya naman ang pastor nangin na muli na. Nakalas pastor, ngayon ang asawa ka, nakakita pa gas 1,000 din eh. Doon na po ni pastor din eh. Ngayon na ba na, wala na ba? Ngayon tayo ng asawa ka, buka nila din ni pastor. Ngayon po ang bana, hindi ko hati ah. Tawag ito. Tawag ito. Gusto na ito. Bukod di kayo sila kay nawala niya 1,000. Ito. Karong ko din na simba dito. O, di na. Wala sila sa musimba makaigsunan. At ilang pastor na, sa muntong na, wala sa musimba. Karong 2 months na. Kung dito na sila sa laing simbahan, ng simba. Si pastor, kung katong asawa, kato sa iyang membro sa una, nagtagpo sa Tianggi. Yan, kahit katong istritahon mo itong asawa, siya ba? Oh, may pastor, nakikita ta. Gusto hindi pa yan din. Hindi mo dahil ang imong magtatag na to. Ibita ka na mo, pastor, na di ba 2 months na wala yung simba dito sa simbahan. Kung ano yung sa simbahan, o ano man, may problema di ay. Katong invite na mo, pastor, na ako'y kwartang 1,000 ibutang kapitat sa inyong giniguran. Kung niya, wala. Ikuha kita di mo. So, then, kung hindi mo kuha natin, ako man itong ikuha kay ang kwartang hapong usumang electric fan, ako ikuha, isuk-suk na ko sa Bible. Di ay isuk-suk niya sa Bible nga, ito na po kilid niya no, dito, kaya ano nilimat mo. Pero ano ba ng pastor na, ginigima sa Bible? Di ba? Kung 2 months, wagin sila hindi basa-basa sa Bible. Sa termo kung mga wala, ako natutunan sa Bible kayo, wala, sayang ko ito. Kaya pastor, sorry kayo, pastor. Kaya ay amo kang tingnan ng kawatan ka. Hindi mo na yung isave ang among mata. At sa basa ng Biblia, kaya kung mapapabasa ka sa Biblia, dito ano to, dito. Kung once na, awal na yung pumasa sa Biblia. Naman kayo sultan, hining pang-migrate na ito sa paglakad sa Ginoo. Sa bulan ito, pulong sa Ginoo. Kung ano bigay Biblia dito, asal, yung cellphone. Makapalit dito yung cellphone at 16,000. Yung Biblia kay 400 naman na. Dahil at 600. Diba? Practical. Tayo magkaisunan. Nangutang na ka makapalit o cellphone. Hindi mangutang na palit o Biblia. Amen. Amen. Luwi ka ni mga Kristohanong awa. Yung Biblia magkaisunan. Amen. Amen. Luoy kayo mga Biblia. Amen. Gi-bless kayo kay kasagaran na yung cellphone. Isa 3 years old na cellphone. Idulan na. Ang mga lolo na, nagduha ko cellphone. Pero may Biblia. Nama bigsunan, God bless. Amen. Ang Ginoo mga panalangin sa tuwali karon. Kung naapay daghan kayo magkaigsunan ng mga blessings na mga tambong mo karon ay magkaigsunan sa pagsimba. Ay daghan kayong pressure sa balaan kasulatan. Nagkaroong panahon na ibuksan na sa Ginoo. Amen. Amen. Nindot na tanan, matutas sa pagpasalamat. Praise God. Hallelujah. 12:14. Isang sampayot lang, matutas sa pagpasalamat yan sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Daghang salamat amahan sa inyong pagpasalamat. Yes, God. Thank you, Lord. Lord, dili masabtan
usahay ng pag-alagad. Tungkol kay naay mga pressure, naay mga outlooks, naay mga persecution. Pero Lord, ginana kami assistance. Yes, Lord. Yes, Mga tao Lord. sa simbahan, Yes, God. kundi mga tao sa